Ang paglalakbay ng kape sa pagiging popular sa buong mundo ay isang mayaman at kawili-wiling kwento. Simulan na natin. Ayon sa alamat, ang kape ay natuklasan sa Ethiopia ng isang pastol ng kambing na si Kaldi noong ika-9 na siglo. Napansin ni Kaldi na ang kanyang mga kambing ay naging mas aktibo pagkatapos kumain ng mga pulang bunga ng kape, kaya't sinubukan niya rin ito. Mula doon, ang kape ay kumalat sa buong tangway ng Arabia. Ang kape ay nilinang at ipinagpalit sa gitnang silangan, lalo na sa kasalukuyang Yemen at Saudi Arabia. Ang mga unang coffee house, na kilala bilang kahwa, ay lumitaw sa gitnang silangan, na nagsisilbing mga sentro para sa mga intelektual, artista at mga ngalakal. Ang mga coffee house na ito ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng kultura at intelektual ng rehiyon. Ang kape ay pinakilala sa Europa noong ika-17 siglo, una sa Italia. Ang unang coffee house sa Europa ay binuksan sa Venice noong 1683. Ang kape ay mabilis na naging popular sa mga intelektual at artistikong komunidad, kasama ang mga kilalang personalidad na Voltaire at Rousseau, na madalas na dumadalaw sa mga coffee house. Habang ang mga kapangyarihan ng Europa ay nagpapalawak ng kanilang mga kolonya, ang produksyon ng kape ay kumalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Asia, Africa at Amerika. Ang mga Dutch ay nagtatag ng mga plantasyon ng kape sa Indonesia, habang ang mga Portuguese at Espanyol ay nagpakilala ng kape sa Timog Amerika. Ang kape ay una nang ipinagbawal sa ilang bansa tulad ng England at Italia dahil sa mga alalahanin tungkol sa mga epekto nito sa pagiging aktibo. Ang unang makinang espresso ay imbento noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ni Angelo Moriondo. Ang kape ay may mahalagang papel sa Enlightenment, kasama ang maraming intelektual at pilosopo na nagtitipon sa mga coffee house upang talakayin ang mga ideya. Narito ang isang maikling timeline ng paglalakbay ng kape sa pagiging popular sa buong mundo. Ika-9 na siglo, ang kape ay natuklasan sa Ethiopia. Ika-15 hanggang ika-17 siglo, ang kape ay nilinang at ipinagpalit sa gitnang silangan, kasama ang mga unang coffee house na lumitaw. Ika-17 hanggang ika-18 siglo, ang kape ay pinakilala sa Europa, kasama ang unang coffee house na binuksan sa Venice. Ika-18 hanggang ika-19 na siglo, ang produksyon ng kape ay kumalat sa buong mundo, kasama ang mga kapangyarihan ng Europa na nagtatatag ng mga plantasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang unang makinang espresso ay imbento. Ika-20 siglo, ang kape ay naging isang pandaigdigang phenomenon, kasama ang pagtaas ng mga coffee chain at espesyal na kape. Ang kwento ni Kaldi, ang pastol ng kambing na natuklasan ng kape, ay naging isang alamat. Ang mga unang coffee house sa gitnang silangan ay kilala sa kanilang buhay na atmosfera, kasama ang mga patron na nakikilahok sa mga debate, naglalaro ng ajedrez, at nakikinig sa musika. Ngayon, ang kape ay tinatangkilik sa buong mundo, kasama ang milyon-milyong tao na umaasa rito bilang pang-araw-araw na bahagi ng kanilang buhay. Mula sa mga tradisyonal na coffee house hanggang sa mga modernong coffee chain, ang kape ay naging isang mahalagang bahagi ng maraming kultura. Ang mayamang kasaysayan, kahalagahan sa kultura, at pandaigdigang popularidad nito ay nagpatibay sa lugar ng kape bilang isa sa mga pinakapahalagahang inuming mundo.